isang minuto na lamang po sa sapit ng ika-6 ng gabi. At yung pong ilang pang mga usapin dyan, tatalakayin din po natin bukas. At syempre muli, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Sa mga kabubukas lang ng kanilang radyo, kayo po'y nakatutok sa Radyo Pilipinas Palawan sa 648 kHz AM sa inyong mga talapihitan. At tayo po ay live din sa Bayang Natutunghayan po sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas Palawan. Katuwang po natin sa bahaging teknikal, andyan po si kasamang Lido Quinto. Kanina po yung nakasama natin si kasamang Anil Mayor sa bahagi rin pong teknikal. Sa patnubay ng ating station manager, Ma'am Yami Basig. Sa supervision ng ating broadcast, production supervisor, Miss Goody Sarsagat. Ako po naman ng inyong lingkod, Gina Libanya, sa pangalan din ng ating mga nakasama sa bahaging produksyon, kasamang Lizelle Arcangel Pilapil, si kasamang Damian Lacasa Jr. at syempre ang kabuuhan po ng Radyo Pilipinas Palawan. Ako po naman yung lingkod, Gina Libanya. Oras po natin ika-6 ng gabi. Magandang gabi po sa ating lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa at sa ating bansang Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II. Sa Ulat Bayan,
Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, mas pinalawak pa ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ng teknolohiyang mas magpapabilis pa ng konstruksyon ng mga bahay. Administrasyong Marcos Jr. handang makipagtulungan sa Interpol sakaling maglabas ng red notice at warrant of arrest para hulihin ang mga umano'y kasabwat sa madugong war on drugs noon. Sandigan Bayan 3rd Division naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla. Petition for bail para sa kanyang kasong malversation nakatakdang ihain ng kampo ng dating senador. At Filipino-Chinese community naghahanda na para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ano nga ba ang mga pampaswerte ngayong Year of the Fire Horse? Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH Milestone Event. Kasabay ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development, isinagawa ang ceremonial turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa.